1.5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Iniwan ko po yan sa nanay ko nung time na yon kasi nangyari po ang pagdukot na yan 2008, ma'am. 1.5 year, 2008 po siya kinuha sa harap po ng barangay hall sa Bulacan, na sa probinsya ko po. No, hindi na malayan. Kasi contact po nila yung mga barangay official doon sa lugar dahil infiltrated po yung lugar. Contact ng NPA, ma'am. Yung mga NPA po, infiltrated po kasi Angel, baby pa yung anak mo. Baby pa siya Yes, noon. Yes, ma'am. Terorista talaga, no? Medyo, ma'am, tinigasan ko na lang ang loob ko na sige, kung kailangan talaga may magsakripisyo sa pamilya, okay lang. Kaya po ang naging salita ko noon, disenteng pagpatay lang at makuha ko lang yung bangkay. Yun lang yung ni-request ko sa kanila. Pero asahan nila, gagawin po nilang yun, kaaway na nila po ako. Wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa dulo ng laban, pero hinamon po nila ako na isiwalat ang katotohanan po sa loob ng organisasyon. Katulad po ng ginawa nila sa akin na pananamantala dahil sa kabataan ko po nung ako ay kanilang ma-recruit. Sa loob po ng eskwelahan po ako galing. Grabe, no? Angel, kwentuhan mo kami, sila Yusik Joel, kung paano ka din napunta sa kanila, paanong panluloko, anong mga nagawa mo, at nakikinig kami. Paano? Tsaka Angel, damihan mo yung ilalaglag mo, ha? Names, ha? Masaya kami pag ganun, eh. Bumawi ka, Angel. Active pa po, ma'am, yung mga ilang kasama ko talagang masakit man sa loob ko, pero kailangan na natin silang ilantan. Bali po doon sa naging paano po yung naging proseso nung ako ay ma-recruit. Ito po ay nangyari na way back, kung matatandaan nyo po, ang ikalawang dakilang pagbabaston ng CPP, ng NPA at ng NDF. So kailangan niyang bumawi ng lakas, particular po dito nga sa Central Luzon. So yan po ay panahon nung ako po ay nasa kolehiyo, third year college ko na po nung time na yon. At private school po kasi ako galing. Pero kahit ako po ay nag-aaral sa pampribadong eskwelahan, mayroon po akong taong naging sponsor po para makapag-aral ako sa pribadong eskwelahan. Kasi nung time po, ang mentalidad ko na yon, ayoko sa public dahil parang mahina yung quality of education. Mataas po kasi yung aking pangarap, kaya pinilit ko na maging sa private po ako pumasok, kumausap po ako ng mga tao na mayroong magandang kalooban na inisponsoran po nila ako na makapag-aral sa kolehiyo. Pero kasama po nun, dahil po yung taong tumulong sa akin that time ay politiko, ginawa rin po niya akong empleyo sa government. So naging private secretary niya po ako habang siya ay nanunungkulan sa government, yung naging vice mayor po sa amin doon sa probinsyang pinanggalingan ko sa Bulacan. Particular po ay sa May Kawayan, Bulacan. So siya yung naging vice mayor po noong time na yon at nagpapaaral din po sa akin. Pero hindi ko po alam na yung vice mayor na yon ay miyembro na po pala ng isang legal front organization ng CPP sa amin sa probinsya. Yung tinatawag po naming ASIN o yung Action Service for Independence and Nationalism. Hindi ko po alam na bahagi na siya noon at siya ang Secretary General. So, napapansin ko lang po noong time na yun. Angel, Vice Mayor? Vice Mayor. Vice Mayor po siya doon noong time na yon. So napapansin ko lang po, pag meron po siya mga meeting na pupuntahan po sa Malolos, ako po yung kasama niya personal kasi personal secretary niya po ako. Pinag-aral niya po ako ng secretarial, yung short course, para nga po kung manalo siya nung time na yon, automatic ako yung personal secretary niya. So doon ko po nakikita sila sa Turo Ocampo, si Teddy Casino, si Gabriela Lisa Masa po, na pumupunta po sila sa Malolos, Baraswain kasi alos linggo-linggo po may mga paporum, symposia. So yung vice mayor po na yon, lagi po siyang invited. So nagkakaroon po ng salita. Doon ko rin po nakilala si Amante Jimenez na nakita ko na rin po sa school namin nung binubuo po niya yung si Amante Jimenez po, ma'am, kapanahonan ko ito. Namin si Ka-Angel younger sa akin, pero naabutan niya pa. Siya ay naging National Secretary General at Chairman ng LFS. Itong pinakasikat na LFS leader at naging student regent ng UP Diliman. At ito ay head ngayon, ma'am, ng Katapat Mo. Siya, I think, ang head ngayon ng National Propaganda Cultural Commission ng CPP. Si Amante Jimenez, si AJ. Dalawang AJ yan, ma'am.
Alan Asmenes tsaka Amante Jimenez. Yun, ang Alan Asmenes, Central Committee din ito. Amante Jimenez, I think, ka Joel is already Central Committee. Eric, baka si Amante Jimenez baka yan din ang nakamaskara na Marco Balbuena. Pwede nga siyang nagsusulat kasi the way he writes ay tonong-tono ni Amante Jimenez. Yeah, yung binabanggit ni Ka-Angel, nag-underground na yan, ma'am. At nakita ko yan sa isang pagtitipon ng intelligence group ng NPA sa Baguio. Kasama niya yan yung si Rodrigo Esparago, Yusek Joel, yung Metro Manila Regional Party Committee at that time in USP yan ng kabataan namin. Si Angel naging USP kasi yan, ma'am. Tsaka nag-LFS din, kaya nakikilala niya sila Amante Jimenez. Go ahead ka, Angel, at na marami kang naibubunyag sa mga panahon na inabutan ko rin yan ng mga tao na yun. Go ahead. So yun po, si Amante Jimenez po, nakita ko po kasi siya sa school namin nung kinakausap niya po yung first line of leaders ng student council namin sa school. So tapos po, nung nakita ko po siya doon, siya din po naman yung nakarecognize sa akin doon sa forum symposium. Sabi niya, estudyante ka ng ganong school. Sabi ko, opo, estudyante ako doon, narinig ko na kayo nagsalita. So sabi niya, dapat lagi ko daw kakausapin yung presidente ng school namin sa student council kasi nga daw po may mga programa sila na gustong ipaabot sa aming mga estudyante. So sabi ko, sige po, pagbalik ko sa school, pupuntahan ko po yung president na yun. So kilala ko naman po, siya po ay si Jesusa de Jesus, pero naging active member po yan, nag-underground. Kaya lang po hindi ko na talaga alam kung nasaan po siya ngayon. At saka po yung yung vice president po namin sa council, si Marvin Abreu, nung time po na yon. So nagkaroon po ako ng communication na sa student council kasi ang iniisip ko nga, rights of student. Gusto kong alamin, ano ba nga ba yung karapatan namin? Hanggang pong nagkaroon po ng mass orientation ng League of Filipino Students sa school namin. So after po ng mass orientation ng LFS, nagbaba po sila ng mga programs, ano yung gagawin at ano ang magiging participations namin. Ako po noong una nagbantulot po ako kasi nga working ako, iniisip ko paano ako magpa-participate. Sa gabi lang po ako nag-aaral, sa gabi lang ako matatagpuan sa school. So sabi nung aming presidente, malaking bagay ka doon sa pang night shift. Lalo na sa course namin, banking and finance po kami, napaka-intellectual kasi ng aming mga pag-iisip. Kami po yung pinaka-makunat Talagang wala silang mapagalaw. So sabi niya, baka matulungan mo kami na makausap yung officers sa banking and finance ng department. So sabi ko, itatry ko po. So until na barkada ko po kasi dati yung mga officers noon. So nag-set po kami ng schedule na makausap sila. At yun nga po, sinasabi nila sa amin yung tuition fee increase issue sa loob ng school. Yep. Yung tuition fee increase issue sa loob ng school. Yun. Yun daw po, kasi lalo kami pribado, kada semestre tumataas, kada may exam tumataas. Hindi nga daw po lahat na nag-aaral sa private school ay mayaman. So ako po parang naano ko yun na, hindi naman ako mayaman dahil nga kung mayaman ako, hindi na ako magpapa-sponsor at hindi ko na kailangan maghanap buhay sa pang-araw, sa government employee. So doon po nagsimula, nagpropaganda na sila ng tuition fee increase. Kaya nga lang po yung school namin medyo elite. Marami nung unang hindi po naniwala na ano ba kung nagtataas yung matrikula, ang importante maganda pa rin yung quality of education. So nung unang po ilang beses kami binalikan ni Amante ni Amante Jimenez para i-consolidate po kami. Yes po. Ma'am Lorraine, para nasa context Music Joel, yung posisyon ni Sara Ilago, ma'am, ngayon, yan ang posisyon noon ni Amante Jimenez nang siya ibumabati na kay Angel. National Youth and Students Bureau. NYSB siya noon. So at least matagpi-tagpi mo na, ma'am, kung bakit si Sara Ilago ginagamit niya ang Kabataan Party para mag-infiltrate, bumaba, ma-influence. That time wala pa kaming party list, ma'am, kasi hindi nabanggit mo yata, Angel. Taon ito na mga 1995, 93, 94, 95. Wala pang Kabataan Party yan, wala pang party list. 2000 na pa nag-start. tama, kasi, Angel. Ang party list, pinag-usapan namin sa Central Luzon nung pag-upo ni President Ramos, 1997.
Nung 98. tayo ay, oo yan, pinaplano na 97 sa amin ibinaba na magkakandak ng party list Party list. representation. Yan din yung binigyan kami ng atas na kahit NPA noon i-allowed na magkaroon ng dalaw Yun. pamilya para makapagparehistro sa Yan. COMELEC at magkaroon tayo ng participation, voting, at ang iboboto lang talaga noong time na yon is party list natin. Yung number 1, Bayan Muna, Ayan muna. Anak Pawis, at tatlo yun Gabriela. Tama, So, yan tama yung ka doon, Angel. And paano ka naman napunta, Angel, sa underground? Naging recruit ka nila sa banking and LFS. finance, night shift sa LFS. Night shift. Paano ka napunta sa underground hanggang maging organizer ng CPP sa buong Central Luzon? So, nung nakita nila na potential akong ako kasi ang style ko sa school, barkada. Tapos, hinihila ko, basta nagdadala lang ako ng mga mag-a-attend sa mga group discussion. Yun yung unang sinabi sa akin ni Amante. Sabi niya, di ba barkada mo naman si Vice Mayor? Sabi ko, opo. Ganun lang naman yung namin, baka pwede mo kaming tulungan na yung mga ka-classmate mo, pag may group discussion, mag-attend. So, noong una, ganun lang, kahit wala ako sa school sa araw, binibigyan ko sila na may mga group discussion. Sa loob ng school, attendan lang nila, mag-participate lang. So, ganun lang, puro group discussion, hanggang nabuo na yung, may isang araw dyan na mayroong bumaba sa amin na estudyante ng Regina Carmeli College from Malolos, na ang pangalan niya is Eric De La Cruz, na in-invite nila kami sa isang, sabi nila, parang orientation na at binigay Eric De nila La sa amin. Cruz, ang binabanggit mo ito yung mga kapanahonan nila Red Ople. Red Ople, yan. Sila yon kasabay. Ito yung mga Regional Youth Students Bureau, Ma'am Lorraine, kilala ko to. Mga batch ko ito na mga naging NPA din ito. Nag-NPA din mga ito nag-underground. Pero hindi pa alam kung saan ang mga ito ngayon. So ito pala mga na-meet mo ay mga Regional Youth and Students Bureau ng Central Luzon at National Youth and Students Bureau through Amante. Malinaw, Ma'am Lorraine, ha? The program is very coordinated from the national to the region na binabanggit ni Ka-Angel. So, nung pong sinabihan ako ni Amante na pinakilala niya ako kay Eric De La Cruz, so 5 po kami noon, nagtataka nga ako, akala ko marami kami. So 5 kami, yung presidente ng Student Council, yung vice president, tapos yung isa sa accounting department na student leaders, then si Ramon Salvador, plus ako, yung kasama. So nagpunta kami noon sa Malolos, Bulacan, particular siya sa Mabolo, Barangay Mabolo ng Malolos, Bulacan. Bahay siya na opisina rin. At tapos nung tinitingnan ko yung paligid, ang nakita ko may mga banners kasi nakalagay doon, Amihan, yun pala ay organisasyon ng mga kababaihan sa buong Bulacan. Magsasaka, Tapos may peasant women, peasant women. sa women, peasant women. KMB, kilusan ng manggagawa sa Bulacan. Tapos may LFS na mga banner. So marami, tapos Gabriela, may mga ganon. Kasi meron kaming Gabriela chapter dito sa Bulacan. Pero pag akyat namin sa second floor, yung mga banner, mas mapula doon sa second floor. Doon kasi nila kami pinadiretso. Nakita ko na sa second floor yung PTU, Party Trade Unionism. Yung pala yun. Tapos KM, Kabataang Makabayan. Nandun yun, mga underground. Underground ng kababaihan, Makibaka. Doon sila nakapaskil. So namumula yung opisina na yun sa taas. Sabi ko, ano ba to? Pagdating po nung kakausap sa amin, actually hindi lang kami, kasama kami yung galing sa school. Merong galing ng Bulacan State University na 5. Bulso, opo, yung Bulso. Tapos may galing ng Baliwag College na 3. Mayroong galing ng Regina Carmeli College. Sila yung pinakamarami, 10 sila. Tapos mayroong galing ng may isa pang school na kalimutan ko yung Marcelo Ponce High School ng Malolos din. Mayroong 3 na mga high school student plus kami. Karamihan naman kami doon college. So may 3 na galing high school. Doon ko na lang nalaman na i-orient kami ng Kabataang Makabayan orientation. Kaya sino nagbigay kay Angel? Kay Angel, sino namuno? Ang namuno sa amin nang inorient kami ng KM orientation ay si Ate siya. Siya ko siya kilala kasi ganun po yung pakilala. Si Ate siya, later ko na lang nalaman na galing siya ng Maribeles, Bataan at
produkto siya ng kilusang welga nung nagkaroon po ng malawakang welga ng mga manggagawa ng Maribeles, Bataan. Sila po ay mag-asawang produkto noon na naging regional member po ng CLRC dito sa Central Luzon. Tapos, mga regional party committee, ma'am, ng CPP. Oo. So si ate siya yung nag-orient sa amin ng KM orientation. Katuwang niya noon si Eric De La Cruz na tinetraining pala si Eric De La Cruz na mag-PPI sa bubuin nilang regional youth group. So mga kabataan na ng KM. Parang ang naging position namin, kami yung mga second liner na pala. Kasi for deployment na po noon sila Eric, sila Red, sila Manganti. Marami i-deployed na po pala sila sa iba't ibang larangan ng gawain. So doon po, nagkaroon ng KM orientation. Nagustuhan ko po yung orientation. Una po syempre na-amuse ako na ang ganda pala ng papel ng kabataan, yung naging partisipasyon. So nung nagkaroon po dyan, meron po kaming pinirmahan na membership form ng KM at yun po ay record na namin. So tapos nag-CODA po. Inano nila na yung paggamit ng CODA for seguridad, ganito, ganyan. So paglabas po namin ng orientation, actually overnight po yun kasi hindi kaya ng isang araw. Overnight, kinahapunan po. So, tapos nanumpa po kami dun sa flag ng KM na gagampanan namin yung trabaho. So pagbalik po namin sa Angel, may introduction si Ma'am Lorraine sa'yo, no? Ilang taon ka nun? 18? 19? Ilang taon ka nun? 17 po ako noon. 17? Yeah, minor ka na. Minor po ako noon. 6 months prior po yata magdi-18 na. Mga demonyo talaga, no? Talagang mga demonyo talaga itong mga komunista na to. The sweetest spot for recruitment ay age 16 to 17. Ako, Ma'am Lorraine, gano'n din. 17 din ako, ma'am, ng inorient sa KM. 17 din ako. Pag 18 ko, recruited agad sa Communist Party. I think ito din na nangyari sa iyo, Ka-Angel. Ka-Angel, wala kaming masyadong mahabang panahon. So makikita namin ngayon, nakikinig kasi mga kabataan at iba pang mga sektor sa atin ngayon kung bakit ka namin na-guest. Paano ka napunta hanggang sa pag-organisa na ng mga manggagawa, mga kababaihan sa bar, pati mga minahan at pati mga dumagat sa area nyo? Ano nangyari? Nung pong nag-KM orientation na kami, nanumpa na po ako, isa pong tasking namin is mag-conduct po kami ng protestang pang mga estudyante. Kasi yun po yung primary dahil sa tuition fee increase. So nung nag-rally na po kami, nag-protesta na kami, na-kick out po ako sa school na natanggal kaming lahat, yung mga na lumahok sa protesta, nagkaroon po kami ng record. So no choice po ako, nag-full-time na ako. So nag-full-time po ako. Ano ibig sabihin ng full-time para maintindihan nag-full-time organizer po ako, particular una sa mga estudyante. So ako po yung naging proponent, ako ang bumutas doon sa isang private school, yung St. Mary's Academy po sa Maykawayan, Bulacan, at yung Young College po, no? Tsaka yung isang... Hindi ka na nag-aaral. Bakit ka na-kick out? Ano nangyari? Ma'am, kasi ako po yung isang medyo matigas na tagapagsalita nung panahon na nagpo-protesta kami. So pinaglalaban ko po yung karapatan. Ibig sabihin hindi talaga nila ine-encourage na mag-stay kayo sa yung responsibilidad ninyo sa eskwela at tapusin ang pag-aaral ninyo, 'di ba? Yes, ma'am. Sabi nila, yan ang bunga ng kagagawa ng gobyerno. Yung karapatan nyo na ituloy yung pag-aaral nyo ay pinigil na. Katuang ang aming eskwelahan, yung administration. Kasi karapatan naming makabalik, ma'am, dahil yung ginawa naming protesta ay bahagi po yon ng rights of student na ma-express kung ano yung nararamdaman naming mga mali na ginagawa ng school. Pero sa ginawa nila po yun, ma'am, lalo pong nabuo sa isip ko na talagang may pagsasamantala at bahagi ng government. So, ginamitan ka ng kwan. Ginamit yung karanasan mo, Joel, no? Maraming ganyan, ma'am, na na-expel. So pina-full-time nila, pag sinabing full-time, ma'am, hindi ka na mag-aaral, under ka na sa kumpas ng CPP and PDF. Angel, na-recruit ka na rin sa Communist Party that time, hindi pa? Pagtungtong ko ng 18, na-recruit na ako na GK, ganap na kasapi ng partido. Nung after ko ng training sa Quezon Province, doon po kami pinag-training almost kulang 1 taon kasi ang tagal ng kaya ka nawala pala. Kasi kaya ako nawala. Inahawakan to, ma'am, sa Quezon Province pero galing sa Central Luzon. Kaya ka pinababa dahil wala ng leader ng
sektor sa Wala kabataan. sa kabataan at sa manggagawa. So, after ko po ng training ng speakers Training sa NPA ito sa NPA ito na training. Una kasi tinrain kami sa batayang kursong militar at batayang kursong opisyal. Nag-sit-in kami sa opisyal sa military training pero mas ang ibinigay sa amin more on speakers and instructors training. Pagtapos ko po noon, nire-request nga po sana ako ni Ka Roger na maiwan at yung asawa ko noon maiiwan sa Quezon kasi mahusay nga po siya sa BMT, sa Batayang Kursong Militar. Kailangan po sana nila ng kadre doon. Hindi po kami pinayagan ng Magpantay Sisters ng region namin ng Central Luzon. Dinunot ulit kami. Opo. Angel, ang Magpantay Sisters ang isa dito, patay na Ma'am Lorraine, si Eugenia Magpantay. Si Eugenia Magpantay. Si Mila ipatay naman kasama si Kwan. Yung asawa niya. Boy Topacio. Boy Topacio. Boy Negro, ma'am. Kasama ko to dati sa NOC. Ito yung bumira kay Arturo Tabara sa SM Fairview. Regional CEO ng NPA sa Central Luzon. Mag-asawa na, ang kapatid na isa ay si Caridad Magpantay, tama ba? Apo, si Ate Karing, si Tita Karing. Ito yung mga old guards ng Central Luzon. Angel, ngayong mature ka na, when you're looking back, ano yung masasabi mo doon sa sinasabi ng operatiba na si Teddy Casino, si Nery Colmenares, si Bungot Sarate na personal choice daw yung ginawa mo? Oo. Hindi ko po siya choice nung actually nagpapaalam po ako nung dinala ko nila sa training kasi nagulat po ako. Parang iniisip ko patayan pala tong pinuntahan ko. Nagpaalam po ako. Hindi ko po alam na gano'n kasi okay ako doon sa mga pag-oorganisa pero kaya lang po, alam nyo Ma'am Lorraine, talagang yung motivation napakalalim. After po, kasi before po ako ipatraining talaga, pinalubog po muna nila ako ng ilang buwan sa Pesan. Nakibuhay, nagtatanim ako doon. Kasi para daw po, maramdaman namin ang tunay na kahirapan. Ang mga sektor na hindi naman talaga nabibigyan ng biyaya ng gobyerno. Tapos po, ang pinaka-worst, pina-deploy po nila ako sa Dumagat na nakatira ako sa gitna ng mga kailugan sa floating house. Nahirap po ako. Saan to, Angel? Sa Umiray ba ito? Opo, sa boundary ng Umiray, Bulacan, Quezon yan Ito yung training mo na bago ka naging NPA? Ganon? Opo, dyan po nila ako una. Kasi so Eric, ito yung parte na, ito yung parte na hindi na kinaya ni Ted. Yung hindi kinaya ni Teddy Casino. Hindi kaya yan, ma'am. Saka ni Sunny Africa. Oo, 3 days lang yan, ma'am. Bababayan pag kinagat na ng limatik at lamok. Yun. Tsaka si Teddy Casino, yung kutis niya, di ba? Sabi mo, ayaw niya. Opo, mahirap. Ang ginawa nila, hindi nila kaya mag-NPA. So ang ginawa nila, hindi nila kaya mag-NPA, si Teddy Casino, ito sila yung mga operative, mga urban operatives, sina Nery Colmenares, sina Arlene Rosas. So yung mga anak natin, ang kaya ni Ka Angel, ma'am, na hindi na pagtapos dahil nasira ang kanyang pag-aaral. At marami pang libo-libong kabataan na binabanggit ni Ka Angel. Kaya nga nakonsensya kami, ma'am, pag tuwing itong interview sa amin, nababalikan namin ni Yusek Joel ang pinagdaanan namin. Okay. Alam ko, nakaka-relate ako ng gusto. Naalala nga kita. Wala yung 2 kong scholarships. Tapos, nung bumagsak na ako, naglaylo na ako. Anong personal choice? Pinuntahan nila ako sa bahay, no? 3 sila. Kilala ko pa yung 3 kadre na yun. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sila. Pero yung isa, major na, nasa uniform service, nagbago na rin. So, hindi personal choice, hindi ako iniwan Hanggang ako sumasama. Pinili talaga ako pupuntahan Pupuntahan ka doon. Ako po talaga tinulugan nila yung bahay. Kaya pati kay Angel, I think ang tawag namin dyan, nag-program talaga siya. Go ahead kay Angel. Pwede ko lang. May tanong ko lang kay Angel, quickly. Sa bahay ka papuntahan, kinuha?
Yes, sir. Una po, noon po kasing kailangan ko na talaga, ang lola ko po yung huli nilang niligawan para po mapapayag din po nila yung lola ko. Araw-araw po nasa bahay na sila. Personal touch. Personal, 17 anyos. Ako, ang bilis ko na kumpinsa eh. Alam mo bakit? Na sumama. Ayaw nilang umalis eh. Aaputan sila ng magulang ko. Magagalit sa akin. Kaya sama na ako. Ako po ang umaalis ng bahay, sila yung naiiwan eh. Noong time po na. So pala itong sila Teddy Casino, wala silang tapang maging NPA, no? Wala talaga. Wala sila. Hindi ako pwede magsabi ng hindi ako pwede magsabi ng bad words, baka magalis si pastor, 'di ba? Pero hindi kasi nila kaya yung kayo na lang yung mga naloloko nila at nauuto nila. So itong sila Teddy Casino mga duwag. Diba? Tsaka yung mga anak na lang natin, pero yung mga anak nila, college graduate, nasa UP Baguio, diba? Mga ganyan. Nasa Europe, pero kayo yung drop out, diba? Alam mo, USL, tama ka. Ang iniiwan dyan sa armado, yung kaawa-awa na minamangmang nila ng mga NPA combatants natin. Hindi ba? Ayan, ka Eric, ka Angel, nakasama natin yung mga sa squad, sa platoon. Talagang walang yung mga combatants doon. No? Hindi katulad natin. That time kasi sa Central Luzon din ako sa Bataan. Yes, Bataan yan. Opo, sir. Kinausap ako ka Lorraine. Sabi ko, I want to die here. Sa taas. Alam mo sabi sa akin ng region, si Ka Ansel, kung nagkakamali. This is a very long time ago. Sabi sa Ka Ansel, alam mo, Cowboy, o Ka Jasper, madami ang pangalan doon eh. Dito kasi isang bala ka lang. Okay? Pag namatay ka, wawa naman yung kilusan na wala ka. Bumaba ka, doon ka, and produce more like you. Yun ang standing order sa akin. That's